Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G. Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan mang napalap ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready ng matulog. At syempre, nandito na naman kami ni G para mangulit sa inyo. Di ba mga masters, mga ka-G? Ayun, ang aking microphone pala ay hindi nakasabit sa aking damit. So medyo malayo ang aking intro kanina. I hope na okay yung sound. Di ba? So ngayon po, dito na yung microphone. Ilalagay ko na po ito sa aking damit. So kahapon po ay nag-lecture po tayo tungkol sa ating sleep. Memory pala. Sa memory, kung paano po nating panatilihin maganda yung memory natin. So, ano po ang mga gandang replay ko lang ulit. Be physically active every day. Stay mentally active. Aside sa physical, mentally. Spend time with others. Stay organized and sleep well. Eat a healthy diet. And syempre, ang last po ay manage chronic health problems. So, wag lang po tayong depend po sa mga binibigay sa atin or reseta sa atin ng mga maintenance drugs kasi hindi yan makakatulong para isolve ang problema. Yun po ay tinatawag na maintenance dahil po i-maintain ka lang yan hanggang sa oras na ikaw ay mawala sa mundong ibabaw. So ang goal natin dito is paano talaga ayusin ang mga problema, mga health problems natin. So sino ba sa inyo dito yung may mga existing problems na like blood pressure, high blood, low blood? Sino pa sa inyo dito yung may mga diabetes? Sino pa sa inyo dito yung may mga stress, mga digestion problems? Ayan. So yung mga tinuro ko po, September 2. Tingnan niyo po ang Daddy and G 090224. Yun po yung pinaka-start. Marami na akong na-lectures pero yun yung so far na alala ko. Nagbalik lecture po tayo. 090224. That's September 2, 2024. Na episode. Hanggang po ata mag 14 or 16 po yan. Straight po yan. May series po yan ng mga lectures about health. And then eventually, hindi eventually, pero ako ay slowly nag-stop muna ako ng mga 4 days, 5 days, pahinga muna tayo sa lecture. And bumalik agad tayo. 3 days ago, bumalik na naman tayo sa ating lecture. So ngayong araw na ito is 22 ngayon, di ba? 22. So 21, 20, 19. Yun. That 3 days ago, tayo po ay nag-start ulit sa ating lecture. At I hope na meron po kayong, pwede naman kayong ulit sumabaybay. Yan, sa ating mga suki dito, sa ating mga friends. Ako yung nagsasalita lamang. Akala nyo lang, si G natin lang yung ating video dito. Pero meron akong mga sinasabi ngayon, kaya spread the good news po dito. Yan si G natin, no? Pinagyan natin ng ilaw kasi syempre, she deserves the spotlight. Diba? Okay, so kailangan lang natin spread ang good news na meron tayong lectures dito, meron tayong mga pwedeng makukuha ng mga benefits dito para sa ating health. Okay? So ano po yung ating topic for today? Okay? So isa sa mga magandang topic na gusto ko talagang i-lecture sa inyo, actually paulit-ulit lang 'to. Paulit-ulit lang ito kasi po 'yan ang ating adikain. Kailangan lang natin talaga i-spread ang good news sa inyong lahat. Dahil po ito po ang aking profession dito ay nag-uusap kami ng kinakausap ko ang mga pasyente, ina-acupuncture ng daddy ko. So kailangan ko po mag-spread ng good news at good information po sa mga pasyente natin. So ito po ang website namin. Pangalan ng website namin is orientalacupunctureelpaso.com. orientalacupunctureelpaso.com. Yan ang pangalan. Ito yung itsura ng daddy ko. Ayan, Oriental Acupuncture and Therapy Clinic Incorporated. Yan ang pangalan ng aming clinic. And of course, natural treatment for pain, cancer, etc. And it's also the fountain of youth. So nandito po kami sa
4026 Suite E, North Mesa, Centro El Rincon, El Paso, Texas. 79902 yung naming zip code. So ito po, may story po tayo about sa acupuncturist. Website po namin ito. So ako po yung nag-design po nito. So si daddy ko po yan, Edward Z. Zaloma. Ito po yung aming schedule. By appointment only po kami. So we work from Tuesday to Saturday, 8:30, 9:30, and 10:30. Yun yung oras ng aming mga pasyente. And then sa hapon, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30. At nagla-lunch break po kami 11:30 to 1:30. So sarado po kami Sunday and Monday. Yan po yung aming schedule sa work. And then meron kami mga services we offer, health problems we specialize. Madami yan. Madami kami mga problems na inaayos. And then how to set up an appointment, how to cancel an appointment. And then may mga printable assessment forms kami. Pag i-click mo yan, pwede ka mag-print out ng assessment forms and fixed rates namin. So wag ko na pong i-discuss po yan. Okay, may mga reading articles po tayo dito. Ginawa ko rin po yan. Ito po usually, tingnan nyo ang health modification guide. Ito po ang health modification guide. Okay, so sa health modification guide, gumawa po ako dito ng 80 pages ng mga lectures about health. So isa po yan. Isa lang po yan sa aking mga ginawa, yung about sleep. So ito po ang tinatawag nating health modification guide. Okay, so I hope mabasa niyo rin ito. Punta lang kayo sa health modification guide. Ito po yung major 3 factors that keeps us alive. Ito yung ating lecture for the past whole month. Okay, so oxygen, nutrition, and sleep. Diba? So, 3 basic, number 1 is oxygen, importance of oxygen. Nandyan po lahat mga masters and mga ka-G. Puntahan nyo at hindi po siya mahirap intindihin. Okay, importance of oxygen, deep breathing exercises. Nandyan po mga styles, mga techniques kung paano po mag-deep breathing. Mga iba't ibang mga techniques and deep breathing. Ito po yung alternate nostril breathing. Ito naman po ang belly breathing. Diba? Meron tayong box breathing. Ito po yung isa sa mga lecture ko. And nandito lang po lahat yan, ng mga sinasabi ko, nandito lang po yan. Meron tayong repeat sa 4-7-8 breathing. Diba? So, lion's breath. Dami yan, mga masters. Ako po yung gumawa niyan. Ako po nag-layout niyan. Mindful breathing. Okay? Anong effects ng pursed lip breathing? Yun ang pinaka-common. Resonance breathing. Serious benefits of deep breathing. Ito po, pag marunong tayo mag-deep breathing exercises, natural painkiller po yan. Improves posture, detoxifies the body, enhances digestion, calms down anxiety, improves blood flow, reduces inflammation, strengthens the lungs, increases energy level, helps get quality sleep, relaxes the mind, body, boosts the immune system, for healthier and glowing skin, great for cardiovascular health, strengthens the body and joints, stimulates the lymphatic system, and improves concentration and cognitive properties. So, diba? Aside from that, serious benefits of deep breathing. Ito po itsura ng ating dugo under the microscope. Nakikita niyo ba ito? Ang ating dugo po ay nagdidikit-dikit. So ano yan, walang oxygen, less oxygen po yan. After a few minutes or a minute, the full 1 minute or 2 minutes of deep breathing exercises, ito po yung itsura ng dugo natin under the microscope. So nag-separate na po siya, it's divided, may mga sa gitna yan, oxygen po yan. So ibig sabihin po mga masters and mga ka-G, pag hindi siya well oxygenated, dumidikit-dikit po yung dugo, nagiging malapuyot, malagkit ang ating dugo. Okay? Ano pa? Major factors. Number 2 is nutrition. Dito ko na explain ang nutrition that the first stage of digestion takes place in the mouth. Chew your food really well, at least 30 times before we swallow. Importante po yan. Spend at least 30 to 45 minutes on the table when you're eating. Kailangan talaga pag kumakain ay huwag talagang magmadali. So every time na kumain tayo, it takes 6 to 8 hours to pass, for the food to pass through sa stomach. Ito po yung stomach Hindi po tiyan ang stomach at tiyan lang. Ito po yung stomach na organ.
and it's connected to the intestines. Okay? So, to the stomach, to the small intestine. So, 6 to 8 hours pa bago po siya dumaan or makompleto yung process niya. Human digestive system, the food then enters the large intestine. So, mauuna po pumasok sa small intestines and then large intestines yung pagkain. So, kailangan may process po yan. Hindi po basta-basta na matatapos lang yan. Kailangan sa isang araw, isang beses lang tayo magpupo. Particularly sa umaga, pagkagising natin, 6 o'clock. Kaya kailangan gising na tayo before mag 6 o'clock para makapupo na po tayo. Okay? So, skipping meals will rather result to weight gain. So, sa mga nagda-diet dyan, instead po na maglo-lose weight po kayo, yung katawan natin ay marunong po mag-adjust, mag-compensate. So, instead na mag-lose weight, ay magiging converted into fats po yan kasi tataguin ng ating ang pagkain, i-convert po yan into fats. Kasi alam ng katawan natin, nagugutumin ka, kaya tataguin niya yung ibang particles ng food as in the form of fats. Kasi akala niya, pag hindi niya kumain, gagamitin niya na yung food anytime. Pero hindi pala pwede kasi pag na-convert into fats, kailangan mo i-exercise po yan. Okay? So, ito po yung ating properties of proportion every meal. Diba? Na-discuss lang natin yan. Nag-go through lang ako. So, 20% fruits, 30% vegetables, 20% grains, 30% grains, 20% proteins. Ayun po ang itsura ng ating pinggan. Ayun, puntahan niyo po yung aking website. Meron tayong sa mga palaging kumakain ng bananas dyan, avoid yung banana kasi nagpapalagkit po yan, nagkakos po yan ng problemas. Alright mga masters and mga ka-G, hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin ni G. At salamat pala sa ating Premier Marathon kagabi. God is great! Yahoo!